Maayong buntag, Sir Ray Brangan, og sa atong mga tigpaminawan sa Bumbo Radyo Butuan. By the way, RD, gusto lang nato pakisayran unsay mga pasiunang laka nga gihimo karon sa atong DMW Caraga aron pod nga ma-monitor nato ang sitwasyon sa mga karaganon nga mga OFWs ingon man mahupay kining gibati pod silang mga kabanay RD. Yes, Sir Ray, no? Actually, kagahapon pa lang nag-abri na atong opisina. Domingo, no? Nag-abri atong opisina para lang ma-assist nato, no? If in case na ay mga gusto mo anhi sa atong opisina nga mga kapamilya sa OFW aron mga og assistance, no? So, so far, kaning hangtod karon nga adlaw no tulo pa lang habuok no ang ga-coordinate sa ato regarding aning concern sa Middle East. So doon na gid tay gihimo nga kaning quick response team Sir Ray nga mao gid ni sila ang mga team no nga mo directly mo facilitate mo tubag sa atong hotlines ug mo atiman sa atong help desk para sa kaning specific concerns lang yun nga para sa Middle East. Unya, doon na po tayo mga contact hotline numbers no nga gipakanat no sa ato mga social media pages o sa assistance ninyo Sir Ray no nga basing ma-relay sa ato ang mga tigpaminawan ng ato mga hotlines aron sa ingon kung dili man sila makaanhi diri sa atong opisina mamahimo na lang sila nga motawag no or So, unsa ni RD ang mga hotlines nga pwede matawagan sa atong mga kaigsunan labi pa no sa mga kabanay sa atong mga OFWs nga mga karaganon. Kadiyot lang ha mga son kaya to sang i-plaster pagbalik ang atong kahimanan no. Aron ato pong mapabati mismo mga pinalanggang tigpaminawan. So atong balik-balikan RD unsa ni nga mga hotline number so pwede matawagan unya sa mga kabanay sa atong mga OFWs. Sir Reno, kaning ato ang number nga 0945-882-0646 no mo ni atong 24/7 nga pwede mo contact ang ato ang mga OFW families diri sa Caraga regions ug doon na pod tay numbers no nga pwede pod sila mo tawag 0948-475-6812 o 0950-305-7533. So pero katong ato ang hotline nga 24/7 mo ni ang 0945-882-0646 no labi na tong mga kabanay sa OFW no nga nakadawat og advice para sa ilahang gikan sa ilang OFW nga kapamilya nga gusto na mo request nga muuli no so naatay request for repatriation nga ato ang i-assist no para sa pamilya ato silang tabangan unsa mga pamaagi aron atong mapadala no sa ato ang panggamhan sa Migrant Workers Office kung asa nga nasud ang ilang OFW ma-assist no hangtod sir basta maduna na yung mga alert level nga gi-issue ang Department of Foreign Affairs sa pagkakaron alert level 2 pa man pod no restriction phase pa ta so naapa ta dito sa sitwasyon nga ato lang ang silang gi-advise nga kaning magpabilin sa lang no sa mga indoors no nga mga lugar unya unahon sa gid ang enhanced safety kung maingon ng ilang mga kumpanya nga dili sa sila mo trabaho no dili sa gid mo trabaho after that kung makita nato nga ang uban gusto na gid mo uli o safety na para mo flight pabalik diri sa Pilipinas ug ang ilahang mga kanang connecting flights no wala nay problema ang mga airlines no ato silang i-assist nga makauli diri pero kato mga dili pa gusto mo uli no padayon lang gihapon sila sa ilahang pagpanarbaho wala pud tay problema basta dili lang gid mo abot si Ray Brangan og alert level 4 kay pag alert level 4 man god no mandatory repatriation na gyud ta ani so whether gusto or dili nila gusto mo uli ato na gyud silang paulion kay kasagaran na pag gyud no based atong mga experiences sa una Sir Ray katong mga kagubot sa una sa Libya kagubot sa una sa Syria no
papaulihon na nato sila, mandatory na, pero dili pa gyud sila gusto mo uli, no? Kay tungod napod sila yung mga gihambin nga mga bayronon pa, no? O kanang napa sila yung mga estudyante. So unang hinaot lang kung tana pud nga dili ani magdugay pa di nga mga kagugot kay para magpabilin nga kaning hapsay ang pagpanarbaho sa atong mga kaigsuonang OFW. Oo. Ubay-ubay ba nga mga OFWs Karaganons ang naa dito nanimpad sa tunga-tungang sidlakan na RD Richel? Sir Ray, sa pagkakaroon no, ang atong data nga mga Karaganon naa sa 1,074 ang naaani nga mga apektado nga nasud no, na napulo man ni ka nasud ang ato ang apektado karon: Israel, Iran, Saudi Arabia, UAE, Qatar, Bahrain, Oman, Kuwait, Jordan, Iraq, Lebanon ug Syria. So kaning napulo nga mga nasud, ubay-ubay gyud no, labi na diri sa UAE, kaning sa Saudi, Kuwait ug Qatar, naagyo diri ang pinakadako nga ihap sa atong mga OFWs no. So sa pagkakaron wala pa man hinuon tay mga nadawat no nga kaning coordination from the international airport sa NAIA o sa ato ang kandong muaak no dito sa central office nga naatay mga kaning pauli nga from Caraga regions nga naman tayo nga coordination, Sir Ray, aron sa ingon masugat pud nato pag-abot diri sa ato ang airport no og matagaan nato assistance and partnership sa LGU sa pagsugat kung unsa man gandang ilang mga situation. So, sa pagkakaron wala man hinuon, pero ako lang klarohon, Sir Ray, kaning 1,074 ato ra gyud ni Sir Ray itong mga balik manggagawa no nga diri sa ato ang opisina ni kuha og overseas employment certificate. Kadtong mga katong mga first time nga OFW didto man gud to sila sa ato ang main office mo kuha og overseas employment certificate kay ang agency pa man nila ang mo process sa ilaha. So mo ni ang kadtong data nga wala diri sa ato sa Caraga, ato na ning i-request sa central office ug nagpaabot nga mo ma-send sa ato para at least natay kanang actual gyud nga ihaps nga pila gyud silang tanan. But napag ikatulo kadto pag yung mga undocumented katong nang biya as tourist no, nang biya as estudyante, dili gyud to sila documented. So most probably, sir, kaning atong 1,074 basing katuluhon kaupaton pa nino sa actual gyud nga ihap sa mga Karaganon nga OFWs nga tuwa karon sa laing nasod. Oo. Kantong i-consider nato no nga mga undocumented, if ever dunay ilang mga kabanay, mga og assistance diya sa inyong opisina, ikiter gihapon ninyo ni RD? Yes, Sir Ray Brangan, ato gining i-cater no kay pag mga ingon ani nga mga sitwasyon ang tawag sa ato ani sa ato ang presidente is one country approach na ta. So whether student na siya, whether tourist na siya, once na manginahanglan siya tabang moadto sa atong Philippine Embassy, ato na gid nang i-facilitate kay kinahanglan man gid nato sila nga matabangan pagpauli no. Whether dili member sa OWA no, dili documented sa DMW, but at the end of the day Filipino gihapon sila nga kinahanglan nato tabangan sa panahon nga dunay krisis o kalamidad sa ato ang mga nasod kung asa sila nahimutang karon. In line no nini nga sitwasyon karon na RD Richel, out sa may mga dugang pag-awhag nato ani labi na no sa mga kabanay ni atong mga OFWs nga tuwa karon ini nga apektado sa tensyon nga mga nasod sa tunga-tungang sidlakan. So atong gihangyo ang mga kapamilya sa OFW no nga magpabilin ta nga kalmado no, mo follow ta og mga Facebook pages nga mga legitimate no og sa mga radio stations no nga mga legitimate kay para ang information nga atong makuha sakto gyud no sa pagkakaron dili ang ngayan mabalaka hinuon magampo ta no nga dili na ni mulahutay pa no nga mga kagubot kay dili na ni moabot og buwan pa or pila pa ka mga kuano kay tungod apektado pod ang income sa atong mga OFW ug di na gid mosulod ang problema sa atong mga family labi na kung naay mga estudyante no ug naay mga binulan nga bayronon. So atong i-make sure na magsunod ta dito sa mga balita no nga tinuod, legitimate og ang Department of Migrant Workers pwede gyud nga
kaning moanhi sila diri sa among opisina kay doon na gyud tay mga tao nga gitahasan nga mao gyud mohatag sa ilahang og atensyon no pagtagad. Naapod ta si Ray Brangan mga social worker diri sa Caraga region no nga ato ang gipaandam kay para katong mga doon na gyud mga gibati nga kabalaka gyud no kanang nag-uol gyud sila or wala sila nakasabot unsay mga panghitabo no pwede na to ma-undergo og kani mga psychological first aid no og matagaan og mga impormasyon nga makatabang aron malamdagan ang ilang hunahuna. So sa pagkakaron alert level 2 ang kasagaran sa mga nasud sa Middle East. So wala tay ngayon ikabalaka. Hinuon in place man sa Ray ang ato ang mga unsa ni ang atong migrant workers offices ug ang atong Philippine embassies no na may mga andam kay before man gud ta magpalarga sa Ray og mga OFWs labi na ning mga first time requirement na ginasa ato ang gobyerno labi na kami sa DMW no requirement gid nga naay contingency plan ang employer ug ang agency daan before magpalarga og OFW. So dito sa contingency plan nakalatag na daan no unsay obligasyon ni employer sa panahon nga dunay kalamidad, kagubot, giyera no. So naana na sila yung mga facilities daan nga giandam, unsay mga border no asa sila mo exit. So hopefully dili lang ta mabalaka. Okay, so with that note, salamat kayo RD Richel Molero Butaw ma'am sa paghatag nimong time nga mo ka makauban karong buntaga at least ato pong mapaabot no dugang mga impormasyon yes gibuhatan labi pa sa tensyon karon sa tunga-tungang sidlakan. Daghang salamat si Ray ug sa mga tigpanawan nato sa tigpaminawan sa Bumbo Radyo Butuan. Wadi direkta no nga impormasyon pag hinabi nato maigsoon no kang RD Richel